Tayo'y manalangin, tayo'y makapagsimula na at makatulog na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amang Diyos, kami po ay natitipon muli upang aming pag-aralan ang salita na manggagaling sa iyong mga labi. Upang sa linggong pagsisimba namin ay mas maayos po naming maunawaan ang mga bagong balita. Ang Espiritu Santo ang siyang nagbigay ng inspirasyon sa mga naisulat ng mga propeta at ng mga dakila manunulat upang ito ay mailimbag at aming ngayong mabasa upang sa aming paglalakbay sa aming pananampalataya ay meron kaming batayan ng aming pagtitiwala sa iyo. Kaya salamat, Amang Diyos, at ginawa mo kaming tempo ng iyong Espiritu upang siya naman ngayon ang maging gabay namin sa pag-aaral namin ng mabuting balita dito sa aming LBS session ngayong gabi. Manatili nawa ang iyong Espiritu sa kabila po ng aming mga karupukan, sa kabila po ng aming mga pagkakasala, kakulangan sa isip, sa salita at sa gawa. Maraming salamat sa iyong awa at habag, O Diyos, sapagkat kinakalinga mo pa rin kami sa kabila ng aming mga kahinaan. Ito po kami ngayon ay nananalangin, humihingi po sa iyo ng basbas at bawat isa sa amin, bigyan mo ng kalakasan, bigyan mo ng talino, bigyan mo ng karunungan upang lalo namin mapag-isa ang aming mga damdamin sa mga salita mo ngayong gabi. Madalangin po kami sa pangalan ng anak mong si Jesucristo at sa mga Espiritu Santo na maghahari po sa amin ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Ang Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang gabi po sa iyo mga tito. At magsisimula tayo ng ating 21st Sunday in Ordinary Time. Magsisimula po sa ating gospel na si Tito Alex po. Wala akong. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Panginoon. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, pagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang pagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. At mahigpit niyang iniutos
sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka Pinupuri namin. ka Pinupuri ka namin, Pinupuri Panginoon Yes, Yeso Lord, Kristo. Yesu Cristo. Sige po sa ating explanation bago tayo mag-question. Meron tayong question natin sa ating question. Para sa Question. first na question po. Tito Tony, Tito Kuya Jerome. Ang question ay, sino ako? Sabi ni Kristo. Sara sa'yo, sino ako? Brother Kuis. Si Pedro. Sabi ni Kristo, sino raw siya para sa'yo? Para sa atin. Ako po ba tinitanong? Bawat isa sa atin. Okay. Ayun din ang tanong ko sino si Kristo sa akin? Siya ba ang aking Diyos o ang aking Panginoon? Pareho. My Lord and my God. Yun ang aking tanong din sa sarili ko ngayon. Sino ba si Kristo Jesus? Aking ba siyang Diyos o aking Panginoon? Ikaw ang may kasi personal mo yan eh. Hindi kami makakasagot. Siyempre sa akin, sabi ko Kuya Jerome, yung sa akin yung yung susi. Yung sabi mo magbigit ng gas, susi talaga. Si Pedro. Ipapasa mo na sa susunod ng mga Pope. Hanggang kay Pope Leo. Succession yan eh. Opo. Si From number 1 Christian. to opo. So, from number 1 hanggang 267. Yun ang Pope. Anyway. Yun lang naman yung. Ito na po ating question. From verse 13 and 14. Kaya lang English po ang question po, Kuya Jerome. Kain-kain. Unahin natin si Tito Butch. Ating Yeah. question po. For the English po verse 13 and 14. Yeah. Kuya Tito Butch, Yo, where did Jesus go? Where did he ask his disciples? And what was their reply? nung dumating si Kristo sa bayan ng Caesarea Philippi, tinanong niya ang mga disipulo niya, anong sinasabi ng mga tao tungkol sa anak ng tao? Sabi po nila, siya si Juan Bautista, iba naman siya ay si Elias, at yung iba naman si Jeremias. O kaya isa sa mga propeta, sagot nila. Thank you po, Tito Butch. Si Tito Tony. Tito Tony, from Po. verse 15 and verse 16. Question is, what did he ask the second time? Who answered him? What did Simon Peter say? 15, 16. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sagot. Hanggang 16 ba? Yes, 15. 15-16. Ang sagot ni Simon. Kaya sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Salamat po. Next po kay Kuya Jerome. From verse 17 and verse 18. In the reply of Jesus, why was Simon blessed? And what name Jesus called Simon at this time? What all arise from the Peter? What was the assurance of Jesus about his church? Jesus said to him in reply, ayun, napa-English na rin ako. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka,
Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Salamat po, Kuya Jerome. May tanong ka ba dyan? Ito, Hector. Yep. Last verse po. 19 and 20, last verse po. Question po. Why did Jesus give to Peter what authority why be upon Peter? And what was the strict order that Jesus gave to his disciples? Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. At maigpit niyang iniutos sa kanyang mga lagad na huwag sabihin kaninuman na siya nga ang Kristo. Salamat po. Meron tayong question sa ating summary or question. Ano ba yung susi na yon na ibinigay? Saang bahay ba yung susi na yan? Papatayo ng iglesia. Susi ng INC? Manalo? Mismo sa Ha? mismo sa aning Katoliko. Yung sa Basilica. Sa Vatican. Vatican lang. Basilica, tsaka sa Vatican. Talagang physical na susi ba yung sinasabi mo? Tinutukoy mo? Huwag yung ibibigay sa iba. Physical ba ang susi tinutukoy dito? Na sa Basilica lang siya bubuksan? Ano sa tingin mo, Kuya Hector? Ang case, ibig sabihin ko yung, papasahin ko na itong commentary. A symbol of teaching authority, Jesus consecrates Peter as the church chief teacher, whose office will continue on through successors. The plural use of keys may imply a connection with the gates in 16:18 and mean that Peter's position includes, among other things, the authority to release the righteous souls who are detained in Hades but destined for heaven. In the Old Testament Davidic Empire, the king appointed a cabinet of ministers for specific tasks in the kingdom, according to 1 Kings 4:1-6 and 2 Kings 18:37. Of these, a prime minister was elevated to unique status of authority, ranking second only to the king. This government structure was common among kingdoms in the ancient Near East. Jesus here evokes Isaiah 22:15-25, where the prime minister's office is handed on to a successor by the symbolic act of handing on the keys of the house, that is the kingdom of David, Isaiah 22:22. In Matthew, Jesus is the new Davidic king who appoints Peter the prime minister over the kingdom of heaven in the church. As in Isaiah 22, Peter's position is designated for him and his successors. The office is meant to endure as long as the kingdom itself. Entrusted with the keys, Peter wields Christ's own royal authority. Whatever you bind or loose, familiar language in early Jewish literature. The metaphor carries several connotations. It signifies teaching authority and the ability to render binding decisions. Rabbis were said to make binding interpretations of the law. 2, it denotes authority to include or exclude members of a religious community. 3, it signals the forgiveness of sins. The verb loose is used in way
This way, in Revelations 1:5, translated freed, and by the early church fathers, according to John 20:23, Peter is thus invested with Christ's authority as the kingdom's chief teacher and administrator. Through him, heaven governs the church on earth. End of commentary. So yung keyword dyan So is based on a that, symbol. you- Prime Minister siya, tsaka opisina yan. Kaya Mhm. yung susi na yan, andun na yun ngayon kay Pope Leo. symbolic lang, symbolic. Kaya nga, symbolic, tsaka opisina ng ano yan. Office as a, sabi mo, Prime Minister. So may kakayahan siyang loose, bind and loose ng mga ano. So yun yung ano niya. Yun ang office niya. Kumbaga, Mm. yun nga, may succession siya na papasa-pasa yan. So, parang leader nga talaga siya ng isang bansa or ano. Siya, simbahan yan. Simbahan. Which is, wala sa ibang Apostolic succession. reliyon, wala sa ibang walang kakayahan mag-bind and loose yung iba. Ewan ko lang. Ano Ibig yun? sabihin, walang ibang dadaanan kundi kay Pedro. Papunta sa langit. Kay Pope Leo na tayo ngayon. Mhm. So, ibig sabihin, yung ibang mga simbahan na nagsasuggest, mga fake yun, hindi totoo. Tulad ng INC. Oo. Kasi, Sa INC nga, hindi sila makadecide kung Diyos o tao si Jesus eh. Symbolically, sinabi ni Jesus Christ, si Pedro lang ang pwedeng bukas ng langit para papasukin yung mga tao. Paano kung hindi sila naniwala kay Pedro, ano ngayon mangyayari sa kanila? Hindi ba fake? Pero yung sa iba, hindi infallible no? Ang para sa Orthodox, kaya humiwala yung Greek Orthodox sa Catholic, di ba? May parang uniform lang yung kanilang wala silang pope, yung mga Greek, pero may iba bumabalik na eh. Alam mo bakit ba nangyari yan, Jerome? Kasi at that time may mga pope na Tiwala. Hindi naman tiwalag na hindi talaga hindi righteous or hindi mabuti, hindi righteous. Kanya sila na nadala. Ganon din naman si Pedro, hindi naman din siya 3 beses niya nga di ba, tinatwa. Alam mo naman ng mga tao, judgmental eh. Pero yung kanya kasing yung infallible siguro siya in terms of doon sa ex cathedra, yung kanyang the doctrine, yung mga dogma. Yeah. Yung mga dogma. Hindi Yan. nagkakamali ang Papa. Pero yan, nagkakamali talaga yan tao lang rin yan. Pero yung kanilang opisina, may kakayahan silang yung ang triple tiara nila, naka-veil doon yung daw pala yung Holy Trinity. Pero hindi na nila sinusuot. So malakas yung yun yung lang. Anyway. Keywords po, sabi dito Alex. Keywords. Share ka na. Simon Peter. Rock. Ano ba yung ibig sabihin na? And on this rock. Build the rock. Pundasyon. Si Jesus yung rock, di ba natin? Ang tawag nila doon, cornerstone. Ang keyword, sino si Jesus sa iyo? O who am I? Ano yun eh? Tapos, anak ng Diyos. Na buhay. Oo. Anak ng Diyos na buhay.
Itatayo ang aking iglesia. Sa ibabaw ng bato. Oo. On this rock. Sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Si Peter yung bato eh. Rock. Kefas, di ba? Kefas. Hmm. Susi ng kaharian ng langit. So itong ano ba na, masasabi ba itong simbahan natin? Langit kasi andun yung ano eh. I give you the keys up to the To the kingdom, whatever you of bind on heaven. earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. So andun yung kaharian ng langit na dyan sa simbahan. Hmm. Tahimik lang si Kuya Alex ah. Taga-type lang, parang AI. Siya ang Kristo. Ano po yan? Kristo. Anak. Hindi ko po nakuha yung Siya sinabi daw, nyo. Si Jesus ang Kristo. kayo po ang Kristo, anak ng Diyos. Napuputol-putol kasi, sorry. Hindi ko mag-gets lahat. Naka-data ka? Ha? Oh, yun oh. Sabi ko po, pogi kayo. Ano mo, Brother Jerome? Out of storage ka na oh. Ma-decipher ko. Ha? Almost out of storage. Kaya pala hindi makapagsalita si ano. Kasi hindi siya nakakarinig. Kaya ba, Kristo na lang. Kristo. Kristo? Oo. O si Jesus pala. Si Jesus ang Kristo. He is the Christ. The anointed one. Parang after this, no? Parang merong dito ba yung get behind me Satan? Sinabihan si Pedro. Ano po yan? Pero wala na yun dito. Meron Okay na? po. Okay na po. Hmm. Sinabihan siya dito sa later on, eh, no? Wala na dito, lumayo ka, Satanas. Sinabihan si Pedro. Okay pa mga titos. Next na tayo sa ating first reading. Sa Isaías. Okay. Basahin ko na. Ako ang first reading, no? Yes po. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aalisin kita sa iyong katungkulan, palalayasin kita sa iyong kinalalagyan.
Tatawagin ko sa araw na yon ang aking lingkod, si Eliakim, na anak ni Hilkias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng simbahan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ang anumang sarhan niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar at magiging marangal siya, siyang trono sa sambahayan ng kanyang ama. Ah, Ang salita ng Diyos. salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Salamat sa Diyos. May question po about your first reading. Tito Butch or Tito Astig? Tawag ito sa gospel eh. Mm. Ito ang isang pagkakataon na tinanggalan ng Panginoon Diyos ng kapangyarihan at pwesto Sino? si Shebna. Wala dito sa binasa. Ayan o, sabi ni Lord sa verse 20. Sabi ni Lord kay Shebna, sa oras na mangyari yan, patatawag ko ang aking servant kong si Eliakim, ang anak ni Hilkiah. Yun yung Sa papalit. kanyang ko patusuot ang damit. Yan, ano. So, kumbaga, pinalitan ni Lord ang siyang mamumuno sa Israel. Sa Israel. Sapagkat, Si sa Shebna unang mga ay pilata, pasaway yata ba si Shebna? Ano ba ang ginawa niya? Although wala naman dito nakasulat eh. Basta pinalitan lang siya. Malamang pasaway siya. Kaya pinalitan ni Lord. Babala laban kay Shebna. Ganito ang sabihin niya Ang sagot nasa ko verse 16. Anong karapatan mong pumarito? Sinong nagpaintulot sa iyong humukay sa sariling libingang bato na inukab sa gilid ng bundok? Yun. Gumawa siya ng libingan niya na parang build up yung sarili niya. Parang immortalize ka. Meron siyang libingan. Alisin kita sa iyong katungkulan, palalayasin kita sa iyong kinalalagyan. Ayun na yun, 19. Ayun na yung binasa natin. Oh. Sige po, meron tayong question. Sige po Tito Astig ulit from verse 19 to verse 20. Tito Tingin, to whom did the Lord speak? What did the Lord say to him? And when Shebna is pulled down from his station, who will the Lord summon? $19 ba? Tsaka 20? Ano ba? 19 lang. Yes po. 19 tsaka 20 po sa first reading. Tito Astig. Kuya Tonying daw. Ba't ako? 19, 20, 20. Opo. aalisin kita sa iyong kitungkulan, palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim, na anak ni Hilkias. Salamat po. Tito, si Tito Alex. Okay ba Tito Alex sa connection? Tito Alex is verse 21 tsaka verse 22 po.
Ano po? What? Hindi niya nga Verse narinig eh. 21. Baka hindi pa. Verse, Okay. Hindi ko verse talaga 21 maintindihan. question po. Anong verse na? 21 tsaka 22, 22 po. What will the Lord do to Eliakim? What shall he be? What authority does Eliakim hold? Verse 21 po. Opo, tsaka 22 po. So, siya 21, 20. siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambayanan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. Salamat po. Last po si Kuya Jerome sa last verse po. Thank you. Kuya Jerome, last verse po. What was the assurance of the Lord upon Eliakim? Last Tatayo, verse po. itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar at siya'y magiging marangal na trono sa sambahayan ng kanyang ama. So naging Salamat ano po. ba to si matuwid ba naging matuwid ba to si Eliakim? Di ba siya naging ano? Salbahe, di ultimately. Eliakim. Tungkol pa rin sa authority ito. Authority, parang si Pedro din. Binding and loosing. Tsaka succession kasi may pinalitan eh. Succession. Yun yung keyword din, success. Sama na kayo may keyword. Keywords po. Keywords na po. Nag-iisip pa si Kuya Yung kanina Tony. kay Kuya Jerome kanina yun na. Ang ganda Keywords. naman ng upuan ni Kuya Tony. Ang tagal talaga mag-react nung aking sorry po ah. Ayaw mag-react nung aking computer. Ayan. Ay, dala-dalawa siya. Nakikita niya na po. Nawala na. Nawala. Bro. Ayan, nagagawa na si brother. Thank you. Ano ginagawa dyan? Ikaw na po. Kasi nawawala sa akin eh. Nawawala rin sila eh. Ha? Nag-offline daw si brother ka ng quiz, ha? Ha? Nag-message. Sino po? Si brother quiz, nag-offline. Yan mo sa sa message. Sa chat. Nakita mo yung chat? Dito sa chat natin ngayon, Ang nag-chat Okay. sa inyo? Sa akin ang may hina eh. maya ako mag-copy. Mahina lang na Kaya ako mag-copy. Sabi mamaya siya magko-coffee. Diyan na siya, Mali. KR eh. Malabo mata ko. Anong Tagalog yung succession? Kahalili? Ano ba? Parang doon sa gospel, di ba, andun na rin yun. Yung ano? Yung kung alin yung ipagbabawal, parang ganun. Susi ng bahay ni David. Saan yung bahay niya? Ito nakalagay dito. Susi, bibig, sa verse, Sa Jerusalem. Verse 22, bibigay ko sa kanya ang susi ng sambayanan ni David. Walang makapagsasara ng anumang buksan niya. Walang makapagbubukas ng anumang sarhan niya. Parang ganun din doon sa Authority. pagbabawal. Opisina. Office naman yan eh. Papacy.
Ay, hindi pa pala papacy dito. King ya. Ano ba si Eliakim? Tsaka si ano sila? Anong katungkulan nila? Shebna. Ano daw? Anong katungkulan Sorry po, nila? talaga. Ang Prime Minister din eh. Shebna, Second to the King. Prime Minister. Hmm. Okay. Pagbabawal at ipahintulot. Susi. Pagbabawal. Ayan o. Tungkol Susi sa ng authority sambayan. talaga siya. Ano pa ba? Tungkol sa authority. Ano ang palagay niya? Authority, ito nilagay ko na. Susi ng bahay ni David. Okay na ba yan? Meron pa ba? Kuya Tonye, oh, nasa trono ni David to. Ang upo. Ano pa pa? Ang bilis oh. Mag 9 o'clock na tayo. Ang bilis. Magnanay na ba? Maaga pa. Alisin ang iyong Parang yung katungkulan sa at kanya dito. palalayasin sa kinalalagyan. Authority. Kahalili ang kanyang buksay. Tayo. Trono ng sambahayan ng kanyang ama. Ano ba yan? Trono ng Hmm. Trono sa sambahayan ng kanyang ama. trono. Parang authority na rin yan, di ba? Hmm. church or trono. Pwede rin, trono. Pero dito parang dinidescribe siya na lugar. Authority na Pero rin. audio, Tatayo Parang matibay ang isang matatag na lugar. Sambahayan ng kanyang ama. alluding ba ito sa church or kay Christ? Oh, parang ganun. Yes. Son of David naman si Jesus. Oh, tapos bahay ni David. Trono ng sambayan ng church. Pwede din. So more on succession to. Wala namang sinabing Oo. who am I. More on succession. Pareho may susi, ano, Oh yan, may susi. key. Pareho Give me the may key. sa pag-gospel tsaka sa first reading. And then, yung Susi ng parehas kaharian, na si David, mahari naman yan eh. tungkol sa ano yung pwede tsaka yung hindi. Ano yung bubuksan, ano yung sasarhan. Dito naman yung ipagbabawal, pahihintulot. Ay, ang pangit. Di pala magandang color. Saan color ba yung kinukuha mo? Dito ba yun? Ayun, doon sa gospel, itatayo ang iglesia. Alluding talaga ito, trono sa sambayan ng kanyang ama. Alluding to the church. Okay na yan siguro. Trono, yun ako. Actually, doon sa first reading po, instead na ipagbabawal, bubuksan at saka sasarhan. Hindi ipagbabawal na. Di ba? Yun yung talagang word na ginamit. Walang makapagsasara, no? Makapagbubukas or makapagsasarha. O, ilagay natin bukas at sara. Yeah. Kasi nga susi, bubuksan niya at sasara niya.
Kaya yung susi, literal. So siguro yung Brother Jerome, yung trono, tapos yung yung itatayo ang iglesia. Tama ba yun? Parang may relation sila, di ba? Ayun, no? Parang pwesto ni Kuya Tonying, tronong-trono ang pwesto eh. Nakahiga, natutulog. Huwag sabihin kanino man. Okay po, okay po, Tito Alex? Okay na? Okay na siguro. O sige po, kakaroon tayo natin second reading na si Tito. Second reading. Saan ba yung, Ito, ano nga to yan? ready Share. po. Romans. Ako di ba? Brother, O, akong sikan. second reading. Opo. Okay. Ang second reading ay hango sa libro ng Romans, Kabanata 11, talata 33 hanggang 36. Okay. Ang napakayaman ng Diyos, napakatalino niya, at napakagaling. Matarok. Sino ang kayang magpapaliwanag ng mga desisyon niya? Sino ang makakaintindi ng mga plano niya? Sinabi sa scripture o sa banal na kasulatan. Meron ba nakakaalam ng iniisip ng Panginoon? Meron ba kaya magbigay sa kanya ng advice? Meron na bang nakapagbigay sa kanya ng kahit ano na kailangan niya itong bayaran? Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay, nabubuhay ang lahat dahil sa Kanya. At para sa Kanya ang lahat. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. 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 Ang salita ng Diyos. Ang Ang salita ng Diyos. salita. Salamat sa Salamat. Diyos. Salamat sa Diyos. Mahirap i-relate itong second reading sa gospel sa first reading Opo. The Ito, mind of Christ question, to eh. Mind of Christ eh. question po. Gusto niyo basahin ko ang commentary? Yes po. Sige. Sige, commentary sa second reading. Matapos ang mahaba at masusing pagpapaliwanag ni Pablo tungkol sa paraan kung paano nagkamit para sa atin ng kaligtasan ang ginawa ni Kristo at kung paanong sa pamamagitan ng kanyang mapagmahal na pagsunod ay binuran niya ang mapagmataas na kasalanan ng pagsuway ni Adan, labis na nag-isip si Pablo kung paano nangyari na hindi kinilala ng mga Hudyo ang katuparan ng mga pangako ng Diyos kay Abraham. Sa pagbanggit niya sa sunod-sunod na mga talata mula sa banal na kasulatan, sa huli ay napag-isip-isip niya na sa takdang panahon ng Diyos, isang nalabing bahagi ng Israel ang maliligtas. Kung paano ito mangyayari ay hindi niya lubos na maipaliwanag dahil hindi niya maunawaan ng lubusan ang hiwaga ng plano ng Diyos. Wala na siyang ibang magawa kundi ipahayag ang kahangahangang awit ng papuri sa di maaarok na karunungan ng Diyos. Hindi natin kayang lubos na maunawaan ang mga plano at pamamaraan ng Diyos. Ang bahaging ito ay maihahambing sa napakagandang talata sa hulihan ng aklat ni Job. Tinanggihan ni Job ang mababaw na paliwanag ng kanyang mga kaibigan tungkol sa dahilan ng kanyang mga pagdurusa. Nang mamagitan ng Diyos, pinakita niya kay Job kung gaano siya kadakila sa kapangyarihan at karunungan. Ang tanging magagawa ni Job ay aminin na sa karunungan ng Diyos ay higit na dakila kaysa sa anumang kayang isipin ng tao. Ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggang nakahigit sa anumang kapangyarihan ng tao. Kaya buong pagpapakumbaba
pagpapakumbabang kinikilala ni Pablo na ang Diyos ay namamahala sa kanyang nilikha ayon sa kanyang sariling karunungan at kalooban. Hindi natin maaaring questionin o hamunin ang paraan ng pag-iisip at pagpapasya ng Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Diyos, umiiral sa pamamagitan niya at nagbabalik sa Kanya. End of commentary. Question po. So wala naman talaga makaka-arok sa karunungan ng Diyos. Hmm. 'Di ba? Yung iba Yes. nga, nakakatulugan Diyos na yan. nga lang nila kasi hindi na talaga nila maintindihan eh. Tutulugan na lang. Hindi talaga Inscrutable mind of God. Verse Saka 33. hindi siya pwedeng magkaroon ng utang sa atin. Tayo lagi may utang. Ah, Sige po, Tito Alex. Question po sa verse 33 and 34. What was the Paul proclaiming about to the Romans? And what did the Paul ask the Romans about the wisdom of God? Tito Alex. Sino po? Tito Alex po. Brother Alex. Ako po ba? Yes po. Hindi Yep. nakakarinig. All yours. Di ka, mahina nga yung internet niya. Di naman nakakarinig. Verse 33, lubhang And 34. napakakailangan ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan gaya ng nasusulat? Salamat po. And then Thank you last po. verse po, 35 and 36. Balikan natin si Tito Tony. 35 pa. Hindi pa, 35 34. 36. Hindi niya 34 nasama pala. yung 34 eh. 34, 35 na lang. Tito Tony, verse 34 po and 35. What did the Paul ask the Romans about the wisdom of God? What was there anyone who can repay the Lord? Ako po ba? Yes po. Sino? Ba't ikaw? Sino ang Sapagkat nakakaalam sa pag-ibig gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam sa sa pag-iisip ng Panginoon at sino ang naging tagapayo niya? Sino ang makapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Yes po. Kuya Jerome, last verse po. Why did the Paul glorify the Lord forever? why did the Lord glorified forever? Yes po. Sapagkat Last verse. ang lahat ng Iba. bagay ay kanya sa pamamagitan niya at pag-aari niya sa kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. 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 Ano? Keyword. Sige po. Explain po sa ating verse 1. Verse ano po. Reading. First reading tsaka second reading. Yung dalawang readings po kanina. Magkikiwala tayo. Keywords po na tayo. Keywords. Dali Share. Share. May nakikita na ba? Ano ilalagay natin? Anong connection niya sa ano? Di maarok ang kanyang karunungan.
susi ng kaharian. Anong version? Sa gospel, ano ba yun? Sa second reading to susi ng kaharian. Ay, wala. Wala Susi Wala. ng kaharian. Walang susi dito. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Nabubuhay ang lahat dahil sa Kanya. Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman at Yun. napakasagana ng kayamanan. Karunungan ng Diyos. Ano yung sinabi ni Kuya Butch? Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Nabubuhay ang lahat dahil sa Kanya. Everything comes from Him, through Him. Ano ngayon ang relasyon niyan sa ano? Paano mo siya i-connect? Sa kanya ang karangalan magpakailanman. All glory. So anong kinalaman niya kay Pedro tsaka sa susi? Actually, ang nito, ang napakinggan niyo yung kung anong word exposed. Ni Ang title doon, Cardinal? ang title na yun, It's God Who Builds. Sabi niya. So makikita mo sa gospel, siya ang nag-a-assign kung sino ang karapat-dapat na mamuno ng simbahan niya. Tapos, yun, bibigyan niya ng authority. Tapos, siya ang Siya mag-designate. Siya lang magde-designate at ilalagay niya kung anong gusto niya na mangyari. Parang ganun, kasi i-assign niya yun eh. Tapos sa second, yun na, yung direct involvement na siya. Nag-assign siya ng, di ba, yung maging prime minister, pinalitan niya yung isang inefficient o hindi karapat-dapat. Kaya siya rin may control. So dito, sa third, parang siya ang nagmamando ng lahat-lahat ayon sa kagustuhan niya. Kaya parang nag-praise na lang si St. Paul eh. Kasi parang siya lahat ang nag-orchestrate ng mga pangyayari sa simbahan niya. Parang sa akin, no, yung i-connect masusunod. Pag i-connect ko to sa gospel, itong second reading, yung may nagtinanong ni Jesus na sino ako. No? E di yung sagot doon na sa ano. Ito yun, tama. Tama yun. Ako, di ako matarok. Oo, kasi si Jesus mismo eh. Siya ang nag-build ng, di ba, nag-build ng church niya. Ang lahat ng bagay upang mabuhay ang lahat, ako ito. Yes, to Jesus is God Himself, to the Holy Spirit. Yun ang kanya. Parang yun lang yung connection ng second reading sa pinapakilala ni Jesus siya. Sino ako? Ako ito. Di ako matarok. Ako siyang in charge. Siyang in charge. Kuya Tonying, lalagay na ba tayo ng dito? Kuya Alex? Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan.
May Hallelujah verse yun siguro. Tsaka ano, responsorial. So, ano ilalagay ko? Yung susi, no? Authority. Susi. Ano pa ba? Susi, trono, o pagbabawal, binding and loosing, Authority. Yun na yun. authority. Sino si Jesus? Which is dun sa second reading. Ano ba yun? Ano pa nga yun? Pagbabawal at pagpapahintulot. Succession. Hintulot. Wisdom Ito, and ano natin power. si authority tsaka succession. Dito na rin siguro yun. So, kasi may office naman yan eh. Parang prime minister. Office. Susi, authority, pagbabawal at paghihintulot. Si Jesus. O, sino si Jesus? Hello? Yes, good evening po. Magtatanong lang po ako kung meron kayo dyan available na Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal. Okay na yan. Tayo ang iglesia. Pahintulot, pagbabawal. O, hibla na. May nagsulat ba? Wait po, Tito. I-dictate ko na lang. Magtimpla ako ng kape. Yes po. I-dictate ko na lang. Go. Okay. Si Kristo ang pundasyon ng simbahan. At sa pamamagitan ni Pedro at ng kanyang mga kahalili, ang mga Santo Papa, patuloy na pinapatnubayan ni Kristo ang kanyang simbahan. Ano po yun? Kanyang sambahayan? Simbahan. 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 Small letter na naman. Si Kristo ang pundasyon ng simbahan at sa pamamagitan ni Pedro at ng kanyang kay haliling Santo Papa, patuloy na pinapatnubayan ni Kristo ang kanyang simbahan. Ano pa? Type ka na yun. Sino ang Sino si Jesus? Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Simbahang banal na daig ang kamatayan. Ikaw, Pedro. Wala na?
Wala na ata eh. Tatype ka pa dyan, Kuya Alex? Ewan ko kung tama ito. Wala na kung ano, kung mali at tama. Naglagay po ako ng ano. Kaya lang hindi ko alam kung pumasok. Ang pag-ibig mong walang hanggan, Panginoon, ay mananatili sa iyong simbahan upang tupdin ang iyong kalooban. Okay. Ako may isa. Dali ah, dali. Si Isa lang. Pedro, Dali. si Pedro ang siyang bato kung saan itatatag ang simbahan ng Diyos. Tama ba? You are Peter, and in this rock I will build my church. Ayan. Hindi na ito maano. Wala na siyang. Kaya na lang. Si Pedro ang siyang bato kung saan tatlong taba yun. Itatatag ang simbahan. Parang ganito rin yun, ha? Leave the word, question. May hugot na agad eh. Pili ako, Tito Alex. How do you support and respect our church leaders and ministry? How do you support? Pwede ba ako magpipili? Pwede ako magpipili sa ibla. Tatlo lang naman. O sige pa. Sa akin is number 3. Ito, Opo. Maganda yung number 3 po. Salamat po. ikaw, Kuya Tonying. Tahimik ka lang dyan. Yung pangatlo, O di, panalo na to. Si Pedro. kasi ang tema ng ating gospel ay yung yung pagtatayo ng simbahan Papacy. ni Kristo. At ang kanyang binigyan ng katungkulan ay si Pedro. At ito naman ay sinalin-salin sa mga sumunod ng mga papa. Ang gusto ko lang pahayag dito, yan ang gagamitin natin kapag kausap natin ang ibang sekta. Gamitin natin yung Mateo 16:18. Iba naman ang pananaw malamang nila dyan eh. Kaya nga, kaya lang aking palaging Kasi ang kinoconsider ng bato si Christ eh. Oo, tsaka Diba? Yun sabihin, ang kabila ang wala naman yung salitang Santo Papa dyan ah. Hindi. Miloso pa yun. Brother Hector, ang sagot diyan kasi si Kristo pumunta na sa langit. So sino ang iniwan niya para dito sa lupa? Di ba? Tama po. Hindi Tama po, hindi maaring iwanan ni Jesus ang simbahan nang walang may authority. Andiyan naman si Kaya Kibuloy nga si Pedro ang pinamahalan niya sa simbahan. Son of God. Hindi nagkagulo. Kasi hindi naman niya pinapabayaan si Pedro eh. Kaya nandiyan palagi si Christ. Kaya ang Pope, although he is the rock, he depends on God lagi sa Holy Spirit. Hindi sa sarili lang niya, kaya palagi siyang prayer din eh. Prayerful yung Pope natin eh. Shutdown ng SMNI. Ano ito? SMN, ano yan? Si Kibuloy ba Shutdown yun? na? Kay Kibuloy ba yun? SMNI. SMNI? Si Kibuloy ba may-ari nun? What daw na? Ano ito yung kay, ano ba to? Yung kay Buloy? Wala na kasi si Kibuloy.
Yung Opo. kay Kibuloy. Kasi naman, cult naman talaga yun. Di ba? Tatago na siya It's eh. a cult. Ano ba nahuli? Anyway, dami talagang mga ano eh, naliligaw. Diyan kasi Signal pera eh. Sky Cable. Ang daming pera kasi, donation, tsaka yung mga tithing. Kaya nga. How do you support and respect our church leader? We always pray for the Pope. Ano ba yun? Our Father and Hail Mary and Glory be sa Rosary. Pray Hindi lang po, pati yung mga ating bishop. for all Lahat ng clergy. clergy. Lahat ng clergy. Pero siyempre, kasi napakabigat ng katungkulan ni Pope eh. Sa kanya talaga. Ano lang naman normal yan eh, 1 hour. Pag at the end of the rosary, 1 hour Father and 1 Hail Mary, 1 Glory be. Para for the indulgence nyo. Di ba? For the intentions of the Pope, Pray isang for Our Father, isang Hail Mary, isang Glory be. Father. Ako naman. The intentions of, hindi ka yata kasama yung all clergy, Pope lang eh. Ito na lang. Ano naman, may dagdag pa ako isa. Yeah. Intentions of the Holy Father, yeah. Live the world. Anong leave the world? Hindi, yung sinabi mo, challenge, hamon. Usually, yung first, di ba, ng sa rosary is for the intention of the Pope. Yeah. Pagka Hindi nagro-rosary. Di naman, Sa our Father, kahit na matapos, Minimum. pwede rin. Ha? Pati sa kwan, di ba, yung mga Station of the Cross, meron siyang additional na Our Father and Mary for the intention of the Pope. Tsaka pag Doon ano sa ka, rosary guide na sinusundan ko yun eh. Yun Tsaka, yung first sa mga Yung Our indulgence, pag ano yung- ka ng Oo, plenary, glory. one para sa indulgence. one confession, one Eucharist, one communion, and pray for the Pope. Normally, yung tatlo na yun eh. Ang simbahan ay ating tahanan. Ano yun? Suportahan po natin siya, magbigay po tayo ng ayon marapat. Ano to? Hamon to? Ang simbahan ay ating tahanan. Para namang hiblat eh. Siya ay magbigay po. Kaya natin idagdag sa hugot yung sino si Jesus para sa iyo sa kasulukuyang panahon. Ano ba yun? Ano to, Kuya Alex, na ang simbahan ay ating tahanan. Suportahan po natin siya. Magbigay po tayo ng ayon sa narapat. Hindi lang po yan hindi lang po yan financial, kundi yung tatlong T's. Talent, treasure. O, di magtititi tayo dito sa simbahan. Ganda yun. Another one. Pag nagsuserve ba tayo sa MFC, nagagawa natin yan? Yung alin? Yung TTT. O naman, Pero syempre doon sa ating parish, dapat ibang, hindi naman simbahan ng siya. MFC. Time, talent. Kasama pa din. Kumbaga kasi yung bilang MFC members tayo po ay parang tumutulong sa At taga-assist lang, pero Missionary works. wala namang sacrament dyan eh. Ano kumbaga lang, kaagapan na rin ng simbahan.
Hindi naman tayo hiwalay sa simbahan. Although church nga tayo, we are the church. Kumbaga, kasi kung iaasat po natin sa mga ano lang, kulang na kulang po yung gagawa. Kaya part po tayo nung ano. So we are actually giving our time, talent, treasure. Tama po kayo, Brother Hector. Kumbaga, extension nga tayo nung ano, Hmm. nung simbahan. Tayo na yung ano, nag-a-apan. And for all clergies na lang dito, no? Pwede naman siguro. Kasi wala namang Hail Mary dito eh. Di naman siguro and Pero siguro yung one separate for them. Pero separate for the Pope lang. separate na lang natin, sige. Baka Ano po? Kasi ang simbahan is not only the Pope and the clergy, it is also us. Di ba? Yeah, but we have to pray for the Pope para matatag siya. Kasi sa kanya yung balikat yung kuha natin, buong sambahan eh. para hindi siya maging si Sebna. Uy, mukhang maaga tayo matatapos. How do you support sino si Jesus? Okay na po ba ito? Kung saan itatatag o itinatag? Pati may nagwala. Si Pedro ay siyang bato kung saan itinatag o itatatag. Tama, ano bang tama? Itinatag. Ito yung kay Tama si yung Google. itinatag. Tama tong sinasabi Tama, niya. past tense. Si Pedro siyang bato kung saan itinatag So, ang tama simbahan. talino talaga to si Google. Tama yung correction niya ni Google. Happy holiday po sa Ninoy Aquino tomorrow. So, okay na po ba ito? Ano pa? Meron pa ba? Short lang. Okay na. Wala na? Wala na siguro. Sadali na po. Labas po yung verse dito. Ha? Bible po. Wait na po. Ano na ba? Papakita na ba yung Bible? Etneb. Nagsasalamin ako. Tita Butch, nawawala. Wait na po. Sila Brother Butch. Brother Butch, picture taking. May sinisilip pa siya. Show your May aso. beautiful Pataw yung mga aso eh. Yeah. Ano? Picture na. Bible. Sorry. Ay, ba't nawala ang iba? Humihina talaga yung ano ko. Kaya na po ang kumuha ng picture. Humihina yung net ko. Nawawala si Quiz. Saka, ayan si Brother John. Quiz, nasan ka na, Quiz? Hello? Humihina talaga yung internet ko. Brother Jerome naman. Ano ako? Sa inyo po kompleto. Pakipicturean nyo na nga po kung kompleto sa inyo. Kompleto. Kasi sa akin hindi eh. Kuha na. 1, 2, 3. Kaya, dali. Ipapasa ko doon sa ating LBS. Etneb. Isa pa. Ano ba? Yung pinaka malupit nyong ano dyan. Yung who am I? Ay. 1, 2, 3. Read feelings. Okay. Yun na ba yung pinaka-feelings nyo? Okay po. Okay na. Yeah. Okay With feelings ang kilay.
feelings. Kilay, Salamat kilay. po. Thank you, thank you. Okay. Sino ba next? Ako ba yung magko-closing? Yes po. Sino Okay. pa next LBS Pasig? August 30. Patay tayo yan. Okay. Next Birthday 30, na. Oh, birthday na. Birthday nino. Ako, Ay, birthday Sunday, mo? August 30. Opo, August 30. Wow. August 30. Advance happy birthday! Okay. advance happy birthday. Tayo ulit. Okay. Pray. Kita stick, sana pwede siguro sa Thursday. Tuloy ba tayo sa Thursday? Next Thursday? Ano ba yung Opo. next Thursday? Ano bang Kasi meron tayong kwan, di ba? Yung weekend retreat. Okay lang. Pwede naman Servants po, week. No problem. pwede naman po siguro magtuloy. Ako na ang kwan. ikaw ba ang facilitator? Oh. Brother Hector, Sige pa, mag-pray na muna tayo. Closing. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. 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 Heavenly Father, Lord, we praise and we thank you, Lord, for once again, Lord, allowing us, Lord, to be able, Lord, to study and live your word, Panginoon. We lift up to you, Lord, our prayer for Pope Leo, Panginoon, sa lahat ng kanyang mga gagawin para dito sa aming simbahan, Panginoon. Naway yung banal na kalooban, Lord, mangyari po dito sa lupa para na sa langit, Panginoon. Lord, we lift up to you, Lord, ang aming mga activities. Ano pa yun? Mga weekend retreat ba yun? Sa here in our community. And also, we continue to also pray for our loved ones, our sick brothers and sisters. Of course, yung sa aming mga yumaong mga kapatid. Kuya Boy, si Brother Rusty, Kuya Noni, sa pabala. At lahat po ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. And for all the poor souls in purgatory, we also pray for my mother, 40 days niya kahapon, for my father. Let us pray for the intention of Pope Leo. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, the the hour of our death. Our Father, Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sacred Heart of Jesus, Have mercy. Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. Pray for us. Saint Peter, Pray For Saint us. Joseph, Pray For for us. in the name of the Father, the Son, Holy Spirit. And the gabi po sa inyo lahat.